Paano makakuha ng trabaho sa cruise ship o luxury liner katulad ng sa Titanic kahit wala kang experience at di ka nakatapos ng college? Gusto mo bang magtrabaho sa cruise ship o luxury liner kahit hindi ka pa nakapag-aral sa college ng maritime? Kung wala kang experience, pupwede ka sa support level o sa barko katulad ng cabin steward, deckhand, bartender at mga passenger care related na trabaho. So ano mga dapat natin gawin at paano tayo mag-a-apply? Unang-una, number one, gumawa ng account sa Marina mismo. Website yan, ano? At nandiyan yung website address at isasama ko na rin ang link sa description para i-click mo na lang. Ganon din sa number 2, mag-register para magkaroon ng Seafarers Registration Number. Number 3, kumuha ng basic training for 9 days. 9 days lang yan sa mga accredited maritime training center ng Marina. So, ito ay ang kombinasyon, ang training center, ito ay ang kombinasyon ng theory at practical hands-on training katulad ng number 1, personal survival technique. Number 2, fire prevention. Number 3, firefighting. Number 4, elementary first aid. Number 5, personal safety. At number 6 ay social responsibilities. Ito ay prerequisite o kailangan talaga para sa seafarers na gusto magtrabaho sa vessel o malaking commercial na barko. I-google nyo lang ang Maritime Training Center near me. Yan yung itatype nyo sa Google search at makikita nyo na ang pinakamalapit na training center sa inyong lugar. At susunod, number 4, mag-aral ka ng short-term course sa TESDA. Ganun din, i-google mo lang din ang TESDA short-term courses at hanapin ang maritime transport. Meron na rin tayong video kung paano mag-apply sa TESDA at ilalagay ko rin ang link sa description. Number 5, pwede ka na mag-apply ngayon sa Marina Online at nandyan din ang link at ilalagay ko rin yan sa description para kokopyahin nyo na lang. Number 6, kumuha ng online appointment para sa pagkuha ng Seaman's Book. Andyan din ang address o ang link at ilalagay ko rin yan sa description. So ano pa ang mga dapat mong gawin o mga kailangan natin gawin? So number 1, pumili ng cruise ship na pwedeng pasukan. So halos 300 cruise ship worldwide at maraming pagpipilian. Alamin ang kanilang mga culture at mga job opening kasi sa iba-ibang country nagbe-base yung mga cruise ship. So pumili lang kayo kung ano ang gusto nyo. Ang pagre-research ay para malaman mo rin kung ang kumpanyang a-applyan mo ay legit. Number 2, kumuha ng mga requirements. Kada barko ay may kanya-kanyang requirements. Siguraduhin lang na malaman mo muna ang mga kailangan mo ihanda katulad ng number 1, language fluency. Number 2, valid passport. Number 3, visa or work permit. At number 4, passing score sa medical examination. So number 3, ang ibang mga cruise ships ay gumagamit ng agency o yung hiring partner. So i-consider mo ang cruise line kung saan mo gustong magtrabaho. Pwede mo na rin i-review ang career section ng kanilang website. So papasukin mo yung website nila at alamin mo kung ano yung mga requirements plus yung career section. Okay? And then kadalasan ipapasubmit sa iyo ang cover letter o kaya ay ang resume. Ano-ano mga kategory ng trabaho sa cruise ship? So meron 3 categories yan. Number 1, yung officer, kasama na yung kapitan or yung captain. Number 2, mga staff. At number 3, yung mga crew. Mga posisyon na pwede mong applyan at magkano ang sweldo. Dito maraming interesado, sigurado. So number 1, ang cabin steward. Ang national average na sweldo ay 50K to 60K USD per year. So ang ibig sabihin, kumikita siya ng average na 4,000 USD per month. 4,000 USD per month. Tumataginting yan, So ito ay kapareho ng cabin attendant. So cabin crew, cabin attendant, halos pareho lang.
Sila yung nag-aayos ng mga passenger state room, yung mga VIPs at pag-aayos ng number 1, yung bed. Number 2, paglinis ng bathroom. Number 3, pag-vacuum ng floor o paglinis ng sahig. Restock ng toiletries, yung mga supplies. Number 5, yung minibar. At number 6, yung mga room service order. Okay, yan ang mga basic na trabaho nila. Okay, number 2, punta na tayo sa deck hand. Ang national average na sweldo ay nasa 35K to 45K USD per year. Nag-average din yan ng 3,500 USD per month. Sila ang responsible sa general cleaning, pagsasaayos ng maintenance katulad ng mga galley areas at katulad ng nagwawalis o mag-i-scrub ng sahig, magtatapon ng basura, kumukuha ng supplies sa storage area, sumusunod sa mga safety, sanitation at health procedures, and lastly, nag-ooperate din ng mga equipment sa vessel's deck at tumutulong sa docking. So, number 3, ang bartender. Ito marami nito, marami rin nagkaka-interest dito. So, ang national average ng sweldo ay nasa 35 to 45,000 USD per year o average na 3,500 USD per month. Okay, malaki rin yan, Sila ang mga nagsiserve ng mga beverages at tumatanggap din ng mga orders ng pagkain mula sa cruise ship patrons. Sinisiguro din nila na ang bar ay well-stocked ng mga supplies at ang cleanliness o kalinisan, sanitation ng mga utensils, glasses at mga equipments. Number 4, ang activity coordinator. Ang national average na sweldo ay nasa 35 to 45 USD per year o average na 3,500 USD per month. Sila naman nag-aayos ng mga events katulad din sa atin yung mga event coordinator. So ang pinagkaiba nyo lang, ikaw ay nasa barko, okay? Sa cruise ship katulad ng mga couples event, kung meron silang mga special occasion, pwede rin mga youth activities, mga games, funds, kamukha nun sa Jollibee, okay? So number 3, tutulong din sa coordination ng cruise patron plan on ship at on port. Next naman natin ay ang bell person. Ang national average na sweldo ay nasa 30K to 40K USD per year o average na 3,500 USD per month. Sila naman na responsible sa mga passenger care related duties. So una-una, tumutulong sa pagbuhat sa mga passenger baggage, yung mga assistance. Number 2, naghahatid sa kanilang cabin. Number 3, paano paggamit ng mga amenities, tinuturo din nila yan sa mga guest, room service at paglilinis ng reception area. So, summary naman ng ating mga diniscuss dito sa ating video. Number 1, gumawa na account sa Marina mismo. Number 2, register para magkaroon ng seafarers registration number. Number 3, kumuha ng basic training for 9 days sa mga accredited maritime training center ng Marina. Number 4, mag-aral ng short-term course sa TESDA. Number 5, mag-apply sa Marina online at magpa-book. And lastly, kumuha ng online appointment para sa pagkuha ng Seabands book. So hanggang dito na lang at sana ay may naitulong kami sa inyo at huwag nyo lang kakalimutan mag-like, subscribe at hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Mula po sa Promag TV, maraming salamat po muli at God bless.